Yun. Game na ba? Game na. Ayan. Ayan. So, magandang umaga para sa ating lahat. Welcome to the Coaches Den. Yes. At Good morning nandito, kasi tayo, New Hope. New Hope. Ano tayo? Good morning, good afternoon, and good evening. Yeah. Para sa ating lahat, international and local viewers. Wow! Local, international. Kakasimula pa lang. Kasimula pala. Hindi, manonood kasi si Gerard. Okay. Nanonood si Gerard. International, Yes. nasa Florida. Okay. So, welcome sa aming The Coaches Den, Episode 1. So, nandito kasama nyo si Coach Jay at si Coach Kent. Coach Yes. Kent. Ayan. Kami ang members ng Foxhole Sports Academy of FXHL. So ano ba, Coach? Ano lang natin ng konti? Bakit ba natin ginagawa ito muna first and foremost? No? Wala tayong magawa. Board lang tayo. Ay, hindi. We want to set a platform that people that see the side, no? Bukod sa coaches, our athletes, how is their experience? Yes. How is their growth, no? Ma-share natin to the other people watching. Makita nila na patuloy-tuloy ang growth ng ating platform, no? Ano yun, i-look forward ninyo na siyempre mag-invite tayo ng mga real players, real athletes, real coaches na magiging guest natin for the incoming podcast and episodes. Yes. Nag-i-invite tayo ng mga special guests. Yeah. So, and also, background lang that this Foxhole Sports Academy ay actually, academy lang talaga siya, no? To teach, to train athletes, student athletes, players, ayan. And talagang ini-expand lang namin yung reach namin to accommodate more or maka-inspire pa. Especially coaches din. Bukod doon kasi try hard tayo mga content creator. Yes. Kanina nga, kwentuhan namin, sports center kami, nagturo ako swimming. Nandun si Sian Lim. Oh. Sa, anong coffee shop yun? Tomo Coffee. Nandun siya sa pipe parking. Sabi ko, boy, inabsorb ko agad na. Sabi ko, may mararating ako. Nagkatitigan kami sa mata. Imagine mo si Ian Lim yun, pagkatingin sa'yo, tinignan ko rin sa mata. Tinanguhan ko lang. Parang tropa. Confidence mo. Confidence, gabi. Legit, tinanguhan ko siya kasi, well, sa hindi nakakaalam, si Ian Lim kasi naging schoolmate ko siya, high school. Pero sobrang layo ng gap. Kasi high school siya. Elementary ka pa lang. Oo, grade 1 pa lang ata ako o prep during that time sa Nazareth. No? Kaya sabi ko, tawan-tawa ako nung nakita ko siya. Pero kasi nag-guest na siya sa amin before. So, later on guys, dadami pa kami. May mga lang. As always, ang tagline natin, be swift, be fast, be smart. Kaso yung mga coaches, be late. Parating be late. May mga kanya-kanya din kasi nga. May mga busy. Ako, galing nga pa akong 1v1 ng King of the Island kanina. Ayan. Kaso na yun, ankle break ako ng bata. Pamamagana ito bukas. Panalo naman. Pero, ayun. Bigyan na natin sa kanila yan. So, yung mga nanonood natin dyan, comment kayo if you have questions. So, later on, we will wait for Coach Z. So, ayun, shout out kay Coach John Japet Gasias na nanonood. No? Oy, pumunta ka dito, hindi yung shout out ka. Shout out ka dyan. Watching lang siya. Ayan. Ayun. So may mga lang tayo, may mga ni-ready kami mga questions and topics na pag-uusapan. And somehow ay talagang timely, very timely yung mga topics natin. And also sa mga incoming episodes, yan, very timely yung mga pag-uusapan natin. Hindi ko alam sa mga comment. Hindi, wala pang comment. Ano lang, watchings lang siya. Watching. So, simulan na natin ang ating pinakaunang topic, no? Yes. Palitan tayo, Coach. So, ang una natin topic with our episode is coaching philosophy. So, ikaw ba, Coach? Paano mo nasimulan or how did you develop your own approach or coaching philosophy sa pagte-train ng bata?
Sa akin ako, aminin ko naman na very new pa ako, no? Hindi ko pa masasabi na ripe na ako as coach or very experienced na hindi ko masasabing gano'n. Pero I started coaching sa mga ano lang noong una sa mga SK Liga lang, sa mga playing coach, ganyan. And also, dahil teacher ako, parang masaya ako or isa sa mga ano parang idea nung pinag-iisipan ko rin siya nung ano ko siya na bakit ba ako nag-coach? Siguro number one is gusto ko nagtuturo dahil teacher ako. And also math teacher ako, so mas ako as a coach more on strategies. More on kahit anong sports for me ay pag may magandang strategy kasi yung skills and nag-given kumbaga naka-train mo naman yan. Pero yung strategies on a level na kumbaga may mga pagkakataon iba-iba yung mga kailangan, especially sa basketball, mga last seconds, mga last minute. Sa volleyball kailangan dapat adaptive ka pa rin sa situation. Very adaptive ka dapat. So yun yung parang minahal ko as coaching, yung parang naging successful yung mga plays na ginagawa mo dahil nag-adapt ka on the situation given. Yes. Ano naman and about you naman, coach? Ayan. Ako? Papalo up pa ako sa iyo. Balik mo sa akin. Follow up question. Sa rules mo, whether kung anong sports yan, medyo basketball or volleyball, ano ang rule or pinaka standard mo with regarding handling your players? So, number one for me is respect. Kasi respect is really masasabi ko parang mahirap ngayon, parang hindi na siya masyadong uso sa mga kabataan ngayon. For me napapansin ko lang. Pero somehow, iba rin kasi kapag talagang ang isang team ay may respeto, may sa coaches, sa mga staffs, sa mga referees, pag ang isang player talaga ay may respeto, talagang malawak yung kanyang magiging platforms. And also, kasi mapapansin natin, di ba, napansin ko lang din sa mga meets, mga municipal meets, compared sa mga commercial leagues, mapapansin mo na na may mga teams, especially kung I'm talking about something sa volleyball, may mga teams na makikita mo yung difference kapag nasanay or na-build yung bata sa mga municipal meets, nagbabati sila meron sila yung pagbati. May pagpugay pa. Kasi nakakatuwa yan, no? Napansin ko sa mga nalaruan ko before. Kasi kala ko, Marikina lang Dahil kasi Marikina, meron kaming ganyan. Pero sa Kainta, nung na-expose sa Kainta, halos lahat ng team, no? Talagang yung respeto, no? So, saludo ko sa lahat ng coaches ng Kainta kasi yung respect at discipline. Nakapanood ako sa mga commercial leagues. Walang ganun Wala talaga. Kumbaga, pagkatalo, yes, emotional lang lahat. Pero wala yung magbabati ka sa opposing wala. team mo, Wala. sa referees, sa audience, sa support, sa pagsuporta. And also, nakapunta rin ako nakapag-attend din ako sa Antipolo, mga unit meets, ganyan. Wala, napakadalang. Depende rin siguro talaga yun sa kung paano ng isang coach tinuturuan yung bata to culture show, nila. Sa kultura din ng coach yan. Ayan. So, hello sa ating mga viewers. Welcome po. This is the Coaches Den. Where real talk, real coaches, and real impact. Mga coach kong pogi, hello, Prince Diaz. Kasi si Oriat. Si Oriat. Oo. Dahil mong ginagawa, Oriat. Dahil mag-diet ka na. Ayan. So, ayun. Ikaw naman, coach, at paano ka ba napunta sa coaching? Ako naman, coach, sa coaching. Technically, coach, background. Nagsimula talaga ako, marketing, business-minded akong tao, No? As you know naman, shoutout kay Coach Jason ng Alab, no? Pag-usapan negosyo, talaga naman. Hindi, nagsimula talaga ako mas marketing student. And then, after a growth period, no, nag-stop ako mag-aral, nagtrabaho. Then, I visited
may old school. Actually, principal mo, coach. Principal mo, coach, noon sa MCS. Mentor ko siya nung high school ako. He was one of the few people I asked. Sabi ko, Sir, di ko na kasi alam ano ba talaga gusto ko. Kasi I am a visualistic person na pag hindi ko na-visualize yung sarili ko dun sa lugar na yun, nawalan ako ng gana, wala akong drive. And then, doon nag-sync up, na-meet ko yung ibang mga bata kasi nag-e-sports na ako eh. Originally, ang laro ko is table tennis. Elementary, no? Basketball, lang ako, pinapasok lang ako doon, parang si ito, parating kong kumukuha ng foul. Ni Jordan. Ni Jordan. Si Rodman. Si Rodman, Dennis Rodman. Kasi bakit? Mataas lang akong tumalon, nalakas ko rin pero ang hilig kong kumuha agad ng foul. Kasi hindi ko alam yung rules. Hindi talaga ako babad sa basketball, coach. Hindi talaga. Honestly speaking, sabi ko, hindi ako ganun kahusay sa basketball during that time. And then, may lumapit sa akin mga junior ko during that time. Sabi ko, Kuya CJ, ang tawag niya, coach mo kami, table tennis. May laro kami sa Kapsa. Kaya sabi ko, sige, so doon nagsimula, ginaguide ko sila mag-table tennis, yung drills na ginagawa ko when I was younger. And then, doon nag-click, sabi ko, pwede pala ako maging teacher. So, doon, nagkataon, luckily, PLMAR opened up the Bachelor's of Physical Education. Doon ako nakapasok. Then, from that, tuloy-tuloy na yung progress ko. Naging swimmer ako ng Marikina. Then, nagsimula ako mag-coach ng swimming sa mga junior level. Mga grassroots, learn to swim program, water safety. And then, afterwards nun, as nagprolong yung journey ko, 4 years kami doon, na-expose ako sa ibang sports, sa badminton, sa table tennis uli, sa basketball. So, naobliga akong aralin siya. So, after that, napamahal talaga ako sa coaching. Kasi sabi ko, it's very heartfelt na makita mo yung progress. No, from zero. Tapos, ako, it's, kahit hindi sabihin ng bata na natuto siya sa akin pride ko na yun na may naambag ako eh. No? So, I'm not taking credit naman sa growth nila. No? Lahat, ang sa akin kasi ang visualization ko, I'm just putting my advice and suggestion to you. Lahat ng progress na na-receive nila is due to their own hard work. Kasi sila naman yung nag-ensayo eh. Hindi naman ako yung lumalangoy, sila. Hindi naman ako yung nagte-training, sila. Ako lang nagpapatraining. Nasa kanila pa rin kung i-absorb nila eh. So, doon ako nagsimula, coach, ng coaching journey ko talaga. Patuloy-tuloy, simula nung young, hindi ko na masabing young eh, kasi old na ako during that time. During my early second college years, nagsimula ang coaching life ko. Parang tagal na. Kasi pangalawa ko na kasi. No? So, after nyan, ayan, actually, bago ako maging teacher sa Gardner, nagko-coach lang ako ng swimming. Nabuhay ako for a year. Tugtuturo lang ako ng swimming. Yun ang pinagkakitaan ko, yun ang hanap buhay ko for a year. Doon ako kumuha ng araw-araw ko. Hindi pa rin naman ako pagod, no? Napagod lang yung balat ko. Pagod yung buhok ko. No, kasi talagang sunog eh. Sunog. Ayan. So, hello sa ating mga manood, sa aming mga players na nanonood dyan. Yes. May laro kayo bukas. No, good luck. Laban na kayo with STI. So, sa akin naman, so ano natin is coaching philosophy. Pares tayo, coach, sa respect. Ang ano ko nga sa akin, ang ano ko, DPP. Yun ang ano, si DPP is discipline, punctuality, and personality. O ba may disiplina ang batang mag-ensayo, may disiplina sa sarili, yung tumigil magbisyo, no? Punctuality, yung nagbibigay ng oras, umattend ng training, nagbibigay ng oras, mag-aral, no? Kasi most of our players is student athletes. Yes. So nauna yung student,
bago athlete. So, ACADS muna, that's part of being disciplined din eh. Kasi ako, pinagdaanan ko rin, coach, actually, working, student, athlete. Working na, student pa, athlete pa. So, talagang batak na ba, mukha akong construction worker nun eh. Talaga. Kaya, wala kasi si Coach Z dito eh, no? Lahat ng kabardagulang ko, alam niya yan eh. Sana maging guest. Kaya badam. Mag-MVP ka bukas. I-special guest ka namin. Isasama pa namin yung may crush sa'yo. Ay, Joke lang. ano yung isang school nga ba yun? MCS ba? Hindi. Legacy? Ay, Game Changer ba yun? Ano yung may crush sa kanya? Oo. Hindi, Gardner. Gardner, totoo ba? Oo, Ay, shala. Sorry. Ano po? Puro patama sa akin. Oo, yung punctuality. Oo, yung punctuality kasi hindi on time, no? Mag-usap-usap tayo. Pero meron ako dyan sa, i-add ko lang din yun sa punctuality mo. Kasi meron akong isa sa mga talagang tinitingala ko, especially sa training. Si Kobe Bryant talaga. Kasi yung iba yung on time ka. First in, last out. Yun. Iba yung on time ka. Yes, on time ka. Pero siya kasi, early pa. Tapos gusto ko rin sa player na nakikita ko na may drive talaga siya. May drive na bago dating mo doon, pawis na, na talaga siya. Tapos sasama pa rin siya sa buong training. Iba yun eh. Iba yung ng isang player na gano'n. Kaya nakaka-ignite talaga ng passion. Actually, yan din yung kwento sa swimming eh. Actually, ganyan din kami sa swimming yung mga players ko. Si Gerard. Si Gerard na swimmer ko na ngayon sa PUP na. Swimmer siya sa PUP. Actually, siya nagpa-ignite sa akin ituloy yung swimming. Kasi una, ayoko. Kasi sabi ko, lang kami, ilang peraso. Pero yung willingness niya, every time magpatawag ako ng training, talagang do or die nandun. Yan, nakaka-inspire mga ganyan bata. Even now, na still graduate na siya, no? Baka hindi ako Sige na. Okay na, sige na. Patawarin ka na namin. Okay na yon. Sige na, bawi ka next episode. Ayan. So, ayun, tuloy-tuloy siya. At least, actually, kanina lang magkasama kami. Habang nagtuturo ko ng swimming, kitraining siya. Sabi ko, actually, medyo disappointed lang ako in my behalf. Kasi, gusto ko silang bigyan ng time. Kaso nga last, our arrangement sa school, yung swimming kasi hindi ganun merong factor sa school eh. So, ang hirap magkaroon ng bayad support or bayad yung time ko to go out to train for them, no. So, ang ginagawa ka lang doon, bibigyan ko talaga sila ng guide. Kaya minsan, mapapansin mo, anong oras na, mag-uuwian na tayo, nag-uusap pa kami, nag-i-explain pa ako sa'yo. Kaya sabi ko, etong mga batang to, doon mo makikita yung drive nila na alam mo yung umuwi sila, dadaanan ka nila sa office mo na, Coach, pwede mo magtanong? Nahihirapan kasi ako dito sa swim na to ganyan sa stroke na to. Sabi ko, doon din pumapasok yung punctuality and personality. Nakita mo yung personality ng bata na gusto niya talaga matuto. No, kasi ang tagline ko nga sa mga players na, wala akong pakialam kung ikaw ang pinakamagaling. Dahil sa pananaw ko ngayon, lahat kayo pantay-pantay. Bakit? Sa team kasi natin, ang philosophy ko sa team is, I don't care if you're the best, you're the strongest, the fastest. Kung wala ka nun dalawa, discipline at punctuality, kahit yung personality mo is good, out ka. Kasi mas bibigyan ko ng chance at priority yung bata nag-drive. No, kasi hard work beats talents. 100% ako dun. Maswerte ka na kung may talent ka na, hard work ka pa. Hardworking no? Kasi ako, I'll be honest, I'm not talented. Very hardworking lang talaga ako. Nung nag-swimmer pa ako, kaya nabasag yung balikat ko eh. Talagang lahat ng kalaban ko ng swimming, simula elementary pa lang, grade school, naglalangoy na. Ako, lumaban ako lumangoy, puta, 21 na. Mapamura tayo. Nakalay pala, sorry. Wag niyo po kaming i-mute, ha? Facebook, wag niyo po kaming i-mute. Di naman natuloy yung pilang.
So, ayun. Speaking of, nanonood yung ating Ayan na. international coach. Good morning! Good morning, kaibigan! Good morning sa'yo dyan sa Florida. No? Ikaw ba ay naliligo na naman? Papasok ng trabaho. Gusto mo ba i-guess ka namin dito? Oo nga. Oo. Dapat nanonood ka, Benedict Pastelero. Ayan, inaano ka ni Sir Jap. Ayun nga, pinag-usapan nga natin, no? Kasi for personality, meron kasi mga athletes na, parang maglalaro lang sila. Kasi ito, ang isa sa mga downside ng isang sa atin, personally, lalo sa mga maliliit na schools, is siyempre wala tayong support system. Oo. Kumbaga walang kasing unlike sa school na ibang school mga na big schools, diba? May allowance, may wala tayong dorm. So, kumbaga hindi natin sila talaga ma-push masyado. Or sa akin ang term, we cannot demand too much. Kasi yes, wala tayong maibabalik eh. Yung laro lang talaga eh. Ang pwede lang natin, ang nabibigyan na talaga natin technically is the platform. Game. Platform and yung liga. Pero yung maliban doon, wala tayong ma-demand. Pero, napaka-thankful tayo kapag may nakita tayong mga maliban dahil kahit anuman tatapwat na wala siyang na-receive yung player na yon. Tuloy-tuloy pa rin. Diba, napaka-thankful natin. Yes. Pero may mga players kasi na kapag feeling nila ay hindi sila gano'ng kailangan, or parang feeling nila ay alam mo may mga balat sibuyas talaga ng players. Yes. Na 100%. Talagang hindi ka na rin makapag-demand eh. Okay, kung ayaw mo, minsan talagang hayaan mo na. Hindi kita pipigilan. Oo. Lately, meron akong experience na player. Natagal ko na siyang, hindi ko masabing problem, pero matagal ko na siyang gina-guide into to have a better approach sa laro as a player or better mindset as a player. Kasi siya parang feeling. Bawal bang i-name drop yan? No. Okay. Pero mga players kasi talaga na kapag feeling nila ay very unneeded, biglang bibitaw. Yes. At walang pasabi. Or kung mag-ano man, napaka-drama. Alam mo yan, parang very demanding. No? Pero tayo, kahit paano kung kasi gusto man natin ng punctuality, pero dahil nga hindi tayo makapag-demand masyado, dahil nga wala naman tayong ma-support masyado, ay hinayaan natin. Kasi minsan yung iba, may mga trabaho or kung ano mang ginagawa sa buhay. Yes. Pero we are very thankful to have players na talagang tuloy-tuloy pa rin. At nire-respeto pa rin yung oras, nire-respeto yung coaches, nire-respeto yung kanilang teammates. Duda ako sa respeto sa akin eh. Takot yung akin eh. No, lahat pero minsan fear is somewhat a form of appreciation. Fear. Kailangan yun eh. Kailangan siya to be better eh. Sabagay, hindi naman sila takot sa akin personally. Takot sila kung ano ipapagawa ko sa kanila. Pero they need it eh. And actually, a few days ago, I came across with an old student of mine. But naging player din natin before. And nakakwento nga niya sa akin na, Sir, namimiss ko nga yung ensayo mo. Kaya sabi ko, grabe yung improvement ng katawan ko pag meron akong ensayo sa'yo yung sa strength and conditioning. Kaya sabi ko, salamat at na-value mo or na-visualize mo yung nabibigay ko. Kasi yung iba, kala nila ganun lang yon. Pero yung batch kasi nila talagang tuwa ko kasi talagang pag sinabi kong meron sila yun, nagko-compete, palakasan sila. So which is it's a good competitive feeling sa loob ng isang team. No, yung palakasan, pabilisan kayo, paliksihan kayo. And it's a good thing, no. Pahinga ngayon. Off pala ni Coach Gerard, no. Si Coach Gerard ng esports natin. International coach. No. Another pala coach na speaking dun sa kanina. Usapang bench warmer. Parang gano'n nangyari. Actually, totally honest, naranasan ko yun before na sinama ako lineup. Actually, kalaban ba namin school nyo dati, Kapsaay? St. John
Mary Vinane, Maris Christian School. Nilain up ako. Para lang kumuha ng pao. So, pag hindi ako kailangan, wala. May jersey lang ako, tapos nakaupo lang yan. So, bangko talaga. So, sabi ko, parang wala akong gana. So, I understand na yung frustration na parang I'm not needed. Pero, if you would look it as ngayon, as a coach, actually, mahirap din sa atin, no? Kung hindi alam ng ating players na we are also frustrated, no? Pag hindi mo mapasok yung iba mong players, no? As much as possible natin, gusto kasi natin sila lahat sila maglaro. Kaso nga lang, yun nga, di ba, ang topic natin kanina, in situation, kailangan very adaptive ka eh. No? So, sometimes, hindi natin pwedeng basta bitawan yung competitive feel na to cater that person's feeling na ile-let go mo yung chance to win. I'm not saying na mas importante yun or anything, but that's the team's goal eh. Yun yung goal natin eh. We compete to win. Now, besides having fun and the exposure, pero yung drive kasi andun eh. No? Andun yun. Even maraming factor yes. Bago mo talaga may pasok ang isang player sa game. Maraming factor. Kaya nakakalungkot lang din minsan na I understand din kasi both sides kasi naranasan ko yung maging bangko, bench warmer, tapos yung ikaw na yung coach tapos hindi mo maipasok yung player kasi ayokong maramdaman yung bench warmer siya. And yun ang pinaka sana maintindihan din ng siguro athletes. Magkakaroon tayo ng niyan. Itong mismong topic na yun, parang magkaroon tayo ng separate episode. Kasi medyo malalim yan. Malalim. Yung ibang factor, kumbaga sa opinionated din ng isang athletes natin. No? So, next tayo, question coach, no? Which do you value? No, which value do you prioritize with athletes and why? Anong values? Disiplina ba? So, parang sa philosophy na respeto, no? Parang yun na rin to, no? How do you balance performance goals with athletes' well-being? Paano mo coach binabalance yung kanilang buhay or performance sa athlete but still yung kanilang well-being pagkatao, yung kumbaga work life balance ba? Kumbaga athlete tapos meron pa rin silang social life, they still have actually yung swimmer ko, sabi ko pinipuwersa ko siya na ginagawa ko siya mga leader. Naging estudyante ko rin kasi siya ko. Maging leader ka. Nang kumausap pa na ibang tao, magkaroon ka ng socialization, hindi yung ang usapan lang natin parati, coach, anong gagawin ko swimming? Ay ko, nak, hindi, wag ka masyadong okay yan, driven ka. Kaso lang, nalulunod, sabi ko, ano na sasagot mo sa exam? Swimming. Diba? So, sabi ko, actually, ito yung isa ding bagay na medyo mahirap gawin, lalo na sa team sports. Tama, coach, no? Kasi iba-iba sila ng... Especially personality. Oo, personality-wise. Minsan may mga magka-crush talaga dyan. Ka-crush? Nagka-clash. Ka-clash! Kala ko ka-crush. Nagkakagustuhan. Sorry. Pero for me, isa sa siguro as a coach, hindi ka lang coach ng nagagalit, hindi ka lang coach na nagtuturo lang. Siguro, napaka-importante rin na isa kang coach na nakikinig. Yes. You listen kung may nararamdaman yung bata. Hindi yung push ka lang ng push. Yes. Kailangan itabi mo pa rin siya sa tabi mo. Lagay mo siya sa side mo. Pakinggan mo siya. Kasi minsan, siyempre, mga bata yan, no? Napaka-emotional nila. Yes. Napaka-emotional nila. Kaya minsan, yung mga, ang tawag ba doon? Minsan yung mga mindset, problema nila sa bahay, nabibit-bit din nila. Problema sa bahay, sa jowa, sa kaibigan, o kung ano mga problema sa akads, no? Nadadala yan sa, and isa yan sa talagang importante yung well-being nila, yung mentality nila. Kailangan healthy yan. Kailangan mo rin silang pakinggan. And, pero, dapat, for me, ay hindi lang siya technically dinadala during the game, during training. Pag-usapan natin siya before or after. Yes. Yun yung So, kumbaga, kailangan mo pa rin respetuhin yung oras na yun. Kasi sa ang training sa grado yan sa lahat ng athletes. Ang importante ang training. Depende ko. Kasi, na ako
manong na kasi ako nung sa coach ko eh. 21 na ako. Ngayon, pag nag-open up ako, coach, problema ako daw sa babae. Pag swimming, di ako pinakausap nun. Mamaya, yayayain ako, Jay. Yun yung maganda. Bisyo labas Ito, dapat. Ang mali kasi doon sa coach ko, swimming. Yayayain ako, Jay, bisyo tayo. Sabi ko. Tapos papagalitan mo pag nagbisyo, papagalitan mo pag nagte-training. Tapos ikaw magyayaya sa akin. Pero nakikita naman din niya kasi yung progress. Pag problema. Shoutout muna kay Ma'am AJ. Ay, Ma'am AJ, shoutout. Ba't ikaw lang nanonood? Wala si Sir Ten. Hindi, nakikinood yan. Nakikinood na isang cellphone. Parigado, nakababad yun ML. Kabad yan again. Nag-magic chess yan. Shoutout din kay Gian, kay Politico. Shoutout. Setter namin yan. Setter. Ayan. Shoutout din kay James De La Cruz, no? Ating tryoutie. Nag-tryoutie at pa-sudyante ko, Sandro Amida. Ayan. Shoutout sa inyo. Ayan. So, ano pa ba yung ano natin kanina? Actually, may na-experience ako niya coach sa well-being. Kasi yung swimming team ko, yung original team, yung first batch, 12 sila. 12, the next year, naging 4. Kasi after experiencing pagkatalo ng municipal, I won't blame them. I wasn't expecting too much. I just want them to enjoy. Kasi nga, imagine mo, nasali kami ng municipal. 1 month lang ang training nila sa akin. At iba doon, from 0. So sabi nga ni Sir Jab sa akin, grabe ka Jay, 1 week tinuruan mo yung bata from freestyle to fly. Sabi ko, prosigido eh. Prosigido sila. Sabi ko, sige, go. So, ayan. Nag-dinner daw. Nandi-dinner. Dinner daw, okay. Sige, coach. Okay. Ang asa pa doon, afterwards doon, actually wary ako kay Gerard noon that time. Sabi ko, feeling ko baka kailangan ng kausap nito. So, minessage ko siya, sabi ko, Gerard, you did your best. It's nothing to be disappointed about. Hindi ka dapat ma-frustrate or anything. And, ayun, tuloy-tuloy ko siyang ginide. Then, hindi ko naman siya pinipigilan tumigil swimming if he decided go. Pero, binibigyan ko lang din siya ng advice na part of progress is losing eh. Oo naman. Kailangan mo matalo eh. Kailangan mo matapakan to progress. Hindi ka perfect eh. Yes, it's not an uphill lang na gano'n eh. It's a rocky road talaga. It's a rocky road. So, afterwards nun, ngayon, may pumasok sa akin bagong swimmer. Nagkakakwentuhan sila na, hindi, na-experience ko din yan. So, sabi ko, diba? Sabi ko sa Gerard. Ikala niya kasi, isolated yung problem. Siya ang problem. Sabi ko, hindi. It's very normal yung ma-frustrate. Actually, sa team ko, na-frustrate ako nang before, sabi ko. Sa team ko kasi, ako yung pinakabago lang. Tapos lahat sila malulunong na. Sabi ko, ba yan? Sabi ko, parang hindi ako belong. Kasi sa team namin, individual kami, wala kaming pakailaman. Kasi swimming eh. Pero team kami. We are a team. Kasi wala kaming pakailaman nung una. Sabi ko, meron lang nag-guide sa akin. Jay, sige, ito, gawin mo. Kasi normally naman sa swimming kasi individual. Individual talaga. Unless individual. May relay. Pero afterwards naman, nung nag-emote na ako, after nung unang laro namin sa Pambangan, emote ako. Hindi, feeling ko kasi umiyak ako noon, boy. 20 anyos, umiyak sa gitna ng mga malaking tao. Feeling ko kasi hindi ako bilong. Parang hindi niyo ako tanggap sa team. Kumano lang. Baliw, sabi sa baliw, hindi lang kasi tayo, kumbaga parang hindi daw, there's nothing to be in common pa. Kasi nga, ilang months pa lang kami nagsasama. And then, afterwards nun, close na kami, babardagulan na kami. So, minsan din, suggestion ko, para maprotektahan and we can guide our players, yung athletes natin. Huwag kayo mahiya lumapit sa aming coaches. Yes. So, no? Kasi we care. Actually, we care. We care about your well-being. We care how you feel, you think, no? Kasi nakaka-apekto rin yan sa kaya nga bilang coach, we don't just teach sports eh. No? We guide life eh. Buhay ito eh. It's a lifestyle eh. Yes. Ang pumasok sa buhay ng sports lifestyle yan, hindi yan basta-basta na laro ka lang dyan, talo lang ka eh. Hindi pwedeng ganon. So, talagang we care eh. Kaya minsan yung mga players ko, pag alam kong moody,
Nyari, nasa loob na ng court. Nako, lalo na yung mga player ko nung batch nung akin, yung mga advisory ko nun. Pag may init ulo nun, sige, magalit ka, suntukin mo ako. Pero babawi ako. Yun lang. Kaya hindi mo kapalagi pag inaawat ko, makiki, ako anuhin mo, konyatan din kita. Ayan, so, hindi. Pero nakakatuwa yung mga players na, well, siguro somehow good thing din na siyempre they're comfortable to show their emotions or their feelings. No? So far, wala pa namang inkwentro na napak ng player na coach. Wala pa naman. So, player na sumuka kay coach, oo, meron. Marami. O yung malapit ng sikmuraan. Ay, meron ako may sinikmuraan na ako isa. Biro lang. So, ayan. So, eto coach, meron ka na ba na experience ng ganito? Tell me a time when you change your approach after mo makarinig ng feedback from another coach or from the player na binago mo yung atake mo either sa coaching style mo or sa approach mo sa players. Ito, isa sa top of my head, no? Isa sa naalala ko, sa'yo galing. Yan yung una kong coaching sa Gardner. Sa volleyball. Okay. Sabi mo. Kasi masipag mag-block yung mga players ko. Kaso lagi nadadrapan. Nahihirapan mag-adjust yung mga bata. Kahit anong gawin ko na sa kanila, yung mga libero, yung mga nasa back row na mag-cover. Pero ang bilis kasi na rin ng drop nun. STI kalaban nun. STI. And sabihan or advise yung mga players na wag na mag-block. Or at least isa mag-block. Nung sinunod ko yun, we won. Yun lang, nanalo. From deficit na talagang sobrang layo, parang 15-20 na or 10-20 na siya. Sobrang layo nung hinabol. Tapos nanalo pa. Yun yung unang panalo ng coaching. May video ata ako, kaka-delete ko lang ata yung nagsigawan. Hindi ko talaga makalimutan yung time na yun. Yung tipong kala mo finals. Ang daming talo nun. Last game for the day yun. Last game for the day. I see. Di akalain yung STI na manalo. Manalo pa kami. Si Gerald Tapar yun. Ayan. Shoutout kay Carlo Esmeria. Ayan, si Mr. Million Views. No? Si Mr. Million Views. No? Ayan, si Gerald Tapar. Ayan. Si Carlos Esmeria. Ayan, yung mga dati nating players, sila Tapar. Sa akin, saka yung approach, yung feedback pagdating sa'yo, napaka-open ko dyan. Always. Kahit nung inassign nyo ako na mag-coach ng volleyball, kasi para mag-open ka nga ng swimming. Binitawan ko yung volleyball. Ikaw yung original coach nun. Sabi ko ay talagang makikinig muna ako. Ayoko yung nangunguna, ayoko yung parang may sarili akong Kasi iba pa rin yung pagka sinusunod mo minsan yung kultura. Kung may babaguhin ka man along the way, okay yun. Pero, kung meron mang na-settled na nung dating coach, bilang respeto din. No, kumbaga, kung meron ka mga bad or na gustong baguhin, okay? Pero, kung may maganda at nag-work, bakit pipigilan mo? Actually, naalala ko to nagpa-flashback sa utak ko. Sabi ko, yun yung mga time na pa ako eh. Actually, nakakatawa dito, so hindi nakakaalam. Yun? Si Japet? Coach John. Coach John Japet. Coach JJ. Yun yung first win. Ng volleyball. Yes, women's. Tapos yung yung first medal ng volleyball Gardner, yun, dalawa kami nag-coach ni Coach Jay. And dahil yun sa win na siya yung nag-coach. Ayan na. Ito na po ang isa nating special guest. Co-host, ito na po si Coach Z. Ayan. Hi guys. Coach, Aragis ka. Yung sabi niya papunta siya, nagde-decide pa lang siya na pupunta siya noon. Nung sinabi niya pupunta siya. May dinaanan lang. Kasi may nagbili sa akin. Bakit ikaw lang ang pick-up copy? May bumili lang sa akin. Ayun, sabi ni Coach Del, tingi daw siya ng Gundam. Pwede naman, Coach. 150 lang isa. Tapos kay Lance Doliero. Pinaka-pogi daw na player.
Hindi ikaw ang pinaka-poging player natin. Napakayabang mo. Ang pinaka-poging player ng Gardner ay si Gorion. Si Nunez. Pinakamaganda yung si Nunez. Gorion. Siguro yung pinakamaganda. Pinakamaganda yung si Gorion. Ayan, namatay yung isang ilaw natin. Nawala kami ni Sir Ken. Mas lakas ko na. Naglaho. Oo. Ayan. Ayan pala. Kailangan namin ng lights. Sabi ni Ma'am AJ, ay Ma'am AJ, ang ganda mo daw. Ang ganda Ay, mo. Ma'am AJ. Grabe naman sa Inaas mo ano. Ah. Grabe naman sa maganda, ma'am. Gandang lalaki, no? Ayan. Usapan pala natin dito, Coach, kanina, punctuality. Coach Z, may nagtatanong, sino daw bumili ng pick-up coffee mo? Secret. Friend. Friend lang po yan. Friend lang Shout po yung out bibili sa akin ng kay coffee. JM Hernandez. Yan, si JM ay isa sa mga nag-try out sa UPLB. So, congrats. Ayan, shout out sa'yo. Congratulations. Shoutout kay, Sir Jap. Sir Jap, dapat nandito ka din, di ba? And kay Ian, shout out kay Ian, isa sa mga Milyonaryo. milyonaryo natin. Pinakamayaman namin estudyante sa Gardner. Yes. Paabuloy, balang araw. Shout out din sa president ng klase ko kay Ane. Yes. Shout out. Ayan. Shout out. Okay, shout out. Ayan, so meron tayong nireading tanong para kay Coach Z. Ba't sa akin? So, yung wala ka nun. Sorry na. Sige, go. Nakalive ba tayo sa TikTok? Hindi pa. Bakit? Di Share mo kasi. na lang. Sa phone ko na lang. Ayan. Open mo yung ating TikTok page. Ayan, tara. Wait lang. Paano ba paano ba mag-open ng ibang TikTok account? Wala, ilolog out tayo. Hindi, add mo siya. Switch account. Oh, At pala. Sir, ikaw mag-shoutout dyan. Ayan. Ikaw mag-shoutout dyan. Ay, shout out kay Coach Romel Gasias. Coach! Coach, welcome Kamusta po. ka dyan? Susunod na dayo namin, episode namin, dyan natin gagawin sa Cavite sa'yo. Wala po yung anak mo. Wala po yung anak Coach, mo. yung anak mo, ayaw paalisin sa bahay. Coach, lagi Ayan. mo na. Ano nga ba yun? Yung TikTok account namin sa FXHL. Mag-live tayo doon. Para Follow up meron live. tayong, yes. So, Coach, usap kayo ni Coach. Ikaw kay Coach, dahil kaarating mo lang. Ikaw ba? Ako magtatanong sa kanya. Pwede mo na yung What is your coaching? okay, what is your coaching philosophy? Ano yung sa Tagal, or bigyan mo, pakilala ka muna, give your background before you can answer. Hi, I'm Coach Z ng Gardner College. So, FXHL, sorry. So, nag-start ako mag-coach since 2014, I think. Nung nabigyan ako ng chance na mag-coach sa Inter-Barangay noon. Women's basketball as head coach. And then, na-busy, bumaba ng assistant, and then bumalik ulit as head coach. Then, nagtuloy-tuloy na sumasama ako sa mga training camp pag may nag-i-invite. Until ngayon, pagpasok ko sa Gardner noong 2024, yun, nagkaroon tayo ng chance, no? First time kasi pumasok ng Gardner College sa 3x3 Women's. From zero, tapos nag-champion tayo. Ayun. Ayun lang. Shoutout pala sa mga piloto. Piloto, mga doktor. Sino ka yun? Ano ba, guys? Di kasama sa coach philosophy yan. Medyo personal thing na yan. Okay, ayun. So, ano pa ba? Para sa akin, sa pagko-coach, mas okay na makakuha ka ng player na nagsisimula pa lang talaga. Yung zero pa lang, yung baga, ikaw na mismo as a coach yung magde-develop. Yun yung pinakamasarap na pakiramdam kapag ikaw mismo yung nakuha mo siya as seeds, tapos biglang nag-grow sa'yo, diba, as coach. Ayun. Yes. Ayun. So, ano pa, ang next question is, paano ka ba nag-a-adjust during the feedbacks or May tira ka din eh, no? May tira ka din. Behave lang ako dito, tumitira ka din eh, no? Ay. Next question is, how do you parang adapt or adjust sa mga feedbacks, especially from other coaches or other
people na kilala mo pag nakikita yung mga games mo or coaching ano mo. Ayan. Ito na lang, coach. Ano masasabi mo yung pagkatalo niyo? Saan? Recently. Recently. Para sa akin, tawag doon. Yung pagkatalo ko last Mataas daw time echo ni Coach Z. Hindi, malakas lang boses niya. May na siya. Talo na. Normal pick up kanya. Okay. Pagkatalo namin saan ba? Sa Mayamot? Ikaw, bahala ko saan nang gusto Ikaw. Yung loss namin, tinitake ko lagi yun as a lesson. Kasi usually, sinasabi ko naman dun sa mga players Kumbaga, naibigay ko na yung best ko. Nasa sa kanila na lang kung paano nila i-adapt. As coaches, minsan, may mga lapses din naman tayo. Pero madalas, nasa bata na kasi kung sinisipagan talaga nila sa trainings. And then, ano yung tanong mo kanina, coach? Paano ka nag-adapt? Pag kami mag-ano sa'yo? Hindi mo siguro correction. Siguro nag-advise. Feedback sa'yo. I take it as a lesson, syempre. Kasi yun yung nakikita nila na kulang Syempre, as a coach, dapat marunong ka rin mag-take ng criticism sa ibang coaches. Para ikaw din, as a person, natututo ka, nag-grow ka. Yes. Diba? Kasi pag tinake mo yun as negative, parang, diba? Tao lang naman tayo, may mga kakulangan din tayo, may mga lapses din tayo. Ayun. Ayun lang. Ayun. So, shout out ulit kay Jan Japet Gasha. Sana napasaya ka namin. Pag ayaw pumasok yung ako, TikTok ko na lang. Sige na. Di mo pa naka-sign in sa'yo? Hindi ko pa sinign in Kasi sabi mo nga, mag-ingat ka, mamaya may mali ka pala ng switch ng account, may sinasearch ka. Aray ko. May bumisita ka biglaan, magulat kami. Ayun. Ano ba yung email? Ito, sorry, mali pala kasi yung password. Ayun. Kamusta ka naman ngayon, Coach? Kamusta puso mo? Kamusta ako? Okay lang. I'm good. Happy. Wala akong love life. Huwag yung maniwala niya Para ka kasi naghahanap pa, para ka nagbo-broadcast. Ay, hindi. Hindi Si ako Mel naghahanap. daw po si Coach Z. Yes! naghahanap. Shout out po. Just living the life to the fullest. Wala po kapansin ka Pastolero, no? So, shout out na nga Pastolero, papansin ka na namin. Kay Benedict. Hi, Ben. Pagaling ka na. May training na tayo. May bigsa sa singit yan eh. May finals pa naman yan. Yes, sinabi ko nga sa kanya. Putukin natin yan. Sabi ko nga, bigyan mo akong kutsilyo. Puputukin Pagaling mo. na daw. Pagaling na. Sabi Pumutok niya na ba? Ewan ko kasi saan na ka ba naglulusot na? Next question, Coach. Next question natin. Tuloy lang natin. Next question natin Balik. kanina, Coach. Follow Diretso natin, up Coach. is, how do you build trust with new athletes and parents? Ayun. Malaking bagay yan. Malaking question. Malawak na topic Oo. yan. Siguro, ngayon, especially nasa try-off season tayo ngayon dahil papasok na yung bagong school year. Siyempre, nag-ready na tayo for and karamihan talaga ay nag-graduate na. Graduate na yung mga players ko. Talagang, and I can say, and para sa iyo rin, yung mga player natin na bagong tryout ngayon ay from zero. Yes. Most of our players ngayon ay zero talaga. Sabi ko nga, mosquito nakilagat ng bangaw. Kasi talagang siguro weekend talaga kasi iba-iba yung iba-iba yung lalo ngayon ang tinatanggap ngayon for municipal meet ay 2009. Yes. Yun. So Nahirapan marami na yung players na pwede pa maglaro kaso dahil sa age qualification na sila Hindi pa makapasok. siya qualified live. Dito kaya ko i-live yan. Ayun. So, siguro, for me, new adjustment, siguro isa ako natutuwa, una-unahin ko, isa ako natutuwa talaga sa mga parents na nandoon kapag may laro. Yung sumusuporta. Yes, pag nakikita mo siya. Kasi iba rin yung nung bata Iba yung feeling ng bata kapag nandun yung magulang nila. Nandun yung parents. Yung support ba? Hindi pa siya qualified. Siguro wala pa naman akong parent na Hindi pa qualified yun. tawag Pag doon. ganyan. Wala pa akong parent na encounter na marareklamo or wala pa naman, naaway, wala pa naman. So, wala karamihan. Lahat naman ay thankful and Parang naghahanap ka, coach. wala pa. Wala pa kasi pa eh. Wag muna, wala. Wag na. Wag. Wag magkaroon. At siguro for this time ay kasi ang talagang target ko for this school year for the trainings ay talagang ang tawag ng bakbakan.
Kasi talagang zero, karamihan talaga ng players to, mga from scratch talaga. So, gusto talaga mag-push, as in push talaga. And sa mga parents, siguro, ang mapapayo ko sa inyo, pirmahan niyo yung waiver. Yun lang po, waiver lang po. Payagan niyo po sila. Pero maliban doon, pero napakasaya ko na sa mga supports ng mga parents. Sa mga athletes, siguro, adjustment, sila mag-a-adjust sa coach. Yan lang naman yun, sila mag-a-adjust sa coach. Ay, scan na lang. How about you, Coach Lee? Si Coach J muna. Wait lang, nag-i-scan ka pa eh. Ayun, shoutout ko muna to. Shoutout sa Bacoor's Mighty Splasher Swimming Team headed by Coach Romel Gasias. Shoutout, Coach. Shoutout ko. Hello sa inyo. Hello. Okay. Sa student ko, kay Ali, sa volleyball. Shoutout. Shoutout sa'yo. Magpagaling ka. Shoutout raw kay Anesha. Sino si Anesha? Anissa. President ni Coach Ken. President Ken. Sa kanya. Ayan. So, shoutout sa nanonood ko mga advisory. Shoutout kay Ivy Castañares. Ano ang question natin? Yun nga, yung building a trust. Building trust sa parents and players. Sa'yo. Akin. Ano ka? Okay, huli natin si Coach Lee. Okay, sa akin, sa sa parents and players. Lumelebel ako dyan sa mga batang yan eh. I put myself in their situation, building trust with them, pero still with the borderline. Meron tayong gap na still coach pa rin ng visualization. So, may tropa-tropa feels, biruan, and everything. So, yung pinaka-building ko ng trust is yung offside, labas ng court, we can be friends, no? Labas ng school, labas ng court, friends tayo. Sige, pwede dyan. Okay, kabit mo dyan. Yan. Shoutout kay kay Bilam, player to ng MCS. Shoutout sa'yo. Sige, yan. Kita naman? Yes. Okay. Kita rin ng chunk ko. Wala tayo magagawa, Coach eh. Baka, gusto mo ba ilayo natin? O, parang hindi. Okay na yan. Okay na yan. Pero nang tumaas yan kasi yuyuko na yung camera. Ayan, ano yung tanong natin ulit? Building trust, ayan. So, sa akin, sa athlete ba to? Or sa overall? Parents. Parents and athlete. Sa akin kasi, panay ako sa mga players ko. Una, personally, sa swimming ko, sinesendan ko ng email. Hiningi ko yung email ng parent. Tapos I send a personal email to the parent na I'm thankful that allowing your child to participate this. Sinet ko sila ng example. No, I provided, no, na sa akin kasi, building structure ko din yung yung kumukuha ako ng BLS course, first aid kit na kung ano man mangyari sa anak mo. Secure kayo. I can handle your child and kung ano man mangyari, I will ensure na they will be safe. No? Sa athletes naman, yung trust kasi mahirap ma-build siya. Madaling i-build yung trust nila, pero yung give and take kasi yan eh. Give and take yan. You trust them, but the question is, do they trust you already na? Kasi pwedeng tropa kayo sa labas, nagkakasundo kayo. Pero inside the court, parang wala dead na. Sa volleyball mo, sa volleyball team mo, nagkakabro kami sa labas, pero ramdam ko naman na they don't actually visualize me as a coach. Siguro dahil hindi nga nila ako na-experience na coach, they don't know me na ano ba itong mga pinagsasabi ni Coach J? Pag maniniwala ba ako sa sinasabi nito? Kasi parang nakikita nila as a teacher pa. Teacher lang no? Kasi bihira ko silang i-handle. So, yung trust na yon is, kaya maganda rin dyan yung you're giving an explanation. Yes. Sa pinapagawa mo. Hindi kita pinapahirapan na I'm not doing this just to asarin ka, pagurin ka. Kumbaga, there is a reason behind it.
So, ayun siguro yung sa akin, explanation, creating a personal bond with them talaga. No, para hindi sila blindsided na parang pinagtitripan ba lang ba ako nito or what. Ayun. Ikaw, Coach C, ikaw na. It's your turn to shine. Coach, wag mo na masyado ibigay sa akin yung ilaw. Kasi yun dapat na yung may liwanag. Okay, naglalaho ka kasi. Yan, naglalaho na ako lalo eh. Tuluyan na ako. Kami nawawala kami. Tuluyan na ako. Ikaw kasi nagre-reflect ka sa ilaw. Kami ina-absorb namin yung brightness eh. Yun, building a trust to the players and parents. Siyempre, yun nga, kagaya na sinabi ni Coach Ken, mahirap no kapag yung players mo is hindi suportado ng magulang. Yes. Kasi merong mga trainings kami, ito po I'll share with you na yung bata, hindi pinapayagan ng parents mag-trainings. Number one, minsan, lalo na pag nalaman ng parents na yung bata ay bumagsak sa subjects. Yes. Actually, napag-usapan Yun. namin ni Coach yung kanina na student, athlete, Yes. aral muna. Nagigits naman natin siguro yung side ng parents. Parents, siyempre, Parents. Kasi baka akala, dahil sa napapabayaan, napapabayaan. or ayun. kinoconsintit na Ako naman, as a coach, pinapaliwanag ko yun sa parents. Parang sinasabi ko dun sa bata, sa player ko na, sige na, pachat mo sa akin yung parents mo. Ako ang magkikipag-usap, ganun, papaliwanag, para at least magkaroon sila ng linaw sa nangyayari sa'yo sa schools. Para at least dun pa lang, nabibuild mo na yung trust ng parents. Diba? Tapos, sa players naman, yung players hindi agad magtitiwala sa yan kapag lalo na kung bagong pasok lang. Diba? Yes, Kasi may oo. mga players na ay bagong coach to, bagong Kumbaga yung adaptation nila from high school to senior high, na iba na yung coach nila, hindi ka agad ganon. Okay, Diba? sige. So, Ito yung last question na. Okay. kasi yun nangyayari, unti-unti pa lang yan. So, paano mo makukuha yung tiwala, bigyan mo sila, i-boost mo yung confidence nila. Kasi as a coach, hindi mo dapat, as a coach nga, diba, minsan ni coach na binababa yung players eh. Ang tanga-tanga mo, yung mga ganong word ba? Coach, live tayo. Sorry. Coach, live tayo. Sorry. Bleep! Sorry. Bleep! Well, lang, example lang Expression naman. lang. Okay, Diba? labas natin yung pagiging marikain niyo sa live ba? Sorry. Marikenyo kasi ako, guys. Kaya, sorry na. So, ayun lang, no. Masarap din kapag yung bata, nakita niya yung build niya sa sarili niya. Tapos Buti na binuo mo, Coach, no? Pangit kasi, no? Ang sarap ng bata. Ay, hindi yun. Mahirap yan. Buti binuo mo, Coach. Mahirap yun. Walang bata. Buti binuo mo, De, Coach. syempre, yung pag nag-thank you sa yung bata na malaki yung naging improvement niya at nakita mo rin na doon na siya mag-start magtiwala sa'yo. Mga months pa lang, hindi kasi kagad yan eh. Matagal pa yung niya. Yun lang. Ayun. So, ito, Coach, May question for tayo. the last, siguro ito yung pinag-uwi natin last question for Okay. the podcast. Now, to end this, may isang question from our Viewer. Isa sa mga estudyante natin yan. Yes. So, okay, basahin mo, Coach. Ayan, so question ni Aliyah Rina. Question lang po, coaches. Paano po kayo makaka-help sa pag-boost ng confidence ng players niya? Especially kapag na-feel na ng players na wala silang improvement sa bagay na ginagawa nila. Ang unang question ko dyan is, sino nagsabi na you don't improve? Or Okay. sino nagsabi na nag-improve ka? Kaninong comment, feedback galing yan? Kanino galing? Kasi minsan, kapag galing sa sarili natin, yan, medyo bias. Kasi minsan parang iniisip natin na tayo, parang hindi tayo ganda nag-improve. Kasi parang wala ko na kagalo nakikita. Mhm. Pero, did you ask your coaches? Did you ask your teammates? Did you ask anyone? Aside from your own, kasi minsan, tayo nagiging bias tayo dahil parang minsan, ang baba ng tingin natin sa sarili natin. So, as a player, minsan yung tingin natin sa sarili natin ay minsan ay mababa. No? So, I think, you need to ask your coach. You need to ask someone or your teammates, nag-improve ba ako? Meron ba akong nagagawang bagay na hindi ko nagagawa noon? So, napaka-importante rin ng self-love, napaka-importante ng also ng yung, matawag ba doon? Self-care?
Hindi, Self-awareness. yung pagtiwala mo sa sarili mo. Yes. Yung Number 1. Ayun nga. pag self-trust. Self-trust. Hindi, Ano ba tawag doon? naniniwala ka na you're progressing. Yes, yung May progress ka na. Oo. Actually, Yung sige. heart sa sarili mo na you are progressing. Kasi kung dapat maging positive ka, maging optimistic ka sa sarili mo. Kasi hindi po ang progress ay hindi po yan overnight. Yes. Yes. Hindi po yan nagagawa 100%. ng isang buwan, ng 2 buwan. Yes. Diba? Hindi. Parang sa It's pag-gym, continuous diba? Yes, Oo, continuous siya. yan. Continuous yung growth. Una, parang pag bago ka sa gym, di ba, maliit pa. Ba't Oo. ganun? Parang hindi ako Matagal kung magka-muscle. Diba? Pero bakit sila ang bilis? Magkaiba tayo ng katawan. Yes, Magkaiba tayo. metabolism. Baka yung sa kanila, araw-araw sila, ikaw, every other day. Kaya huwag mo rin kinukumpara yung sarili mo Yes. sa iba. Sa progress ng iba. Never. Compare yourself to other Yes. people progress. Kasi iba-iba nga. Yun nga. Sabi ni And also, Coach Ken. dapat isa rin sa mga mo is yung support system mo. Yes, Dapat totoo. yung didikit ka sa mga tao na really believes in you. Yes. Huwag kang makikinig sa mga tao na baka yung ibang tao dyan. ipupull down ka lang. Pull down ka lang. Yung sinasabi na nila, hindi ka natutuwa kasi gusto ka lang nila, Hilahin pa ba? Pero, Parehas tayo, level lang tayo. oo, Oo. di ba? Pero, Pero, dapat naiiwan mo ko, hilahin kita pababa. Ganon. and also, number 1, na makakalam lang niya, is kung sino nagko-coach sa'yo. Yes. Kung sinong kasama mo through lahat ng process na yun, Yes. yung proseso na yun, yung sistema na yun, siya yung kasama mo. Siya, ask him Yes. or ask her. Totoo. No? Kasi, siya talaga ang makapagsabi sa'yo if ano pa yung mga kailangan mo improve. And di niya, at kung meron mang coach magsasabi sa'yo, ay, ang galing-galing mo na. Good job. Di ba? Huwag ka agad maniwala. Baka kailangan lang ng pera mo. Kasi kailangan kasi ang feedback ay hindi laging positive. Kapag ang coach, for me pag may narinig akong coach na, okay, ang galing mo, tama, okay na yan. Hindi yun eh. For me, hindi siya magandang coaching. Kasi dapat, and also, yung pagsasabi na, mali ang ginagawa mo. Tapos, anong mali niya? Hindi mo sinasabi ko anong mali niya. Yes, Hindi mo sinasabi ko anong dapat niyang gawin. Ano kulang sa kanya? Yes, mali rin yun. Diba? Kung sobrang positive, sobrang negative, dapat, when we are giving feedbacks, we are correcting athletes or players, dapat kasama doon yung proseso ng gagawin niyang tama. Kung ano man yung tama niyang gawin. At kung tama man yung ginawa niya, dapat mo rin, hindi yung parang lagi ka ng galit. Diba? Hindi ka lagi ng galit, hindi ka lagi nagmumura sa player, pero dapat yung may tama man din siyang ginagawa, dapat ay Sinasabi mo. sinasabi mo sa kanya, Hindi na kaya- affirm mo. Hindi na kaya ng ilaw, dinaan ko na sa filter. Tinasan ko na yung gamma So, yun lang sa akin. Okay. Ayan. Sa akin dyan, atake ko dyan sa how do you build up confidence Ayun, tamo, naglaho yung flashlight. Lang sabihin ko lang din, gusto ko basahin ng yung sinabi ni Coach Romel. Coach Romel. Sabi niya, yes, talagang mahirap kung walang support ang parents. Yan. Tapos, gusto ng bata yung sports na yun na sinalihan niya. Being a coach ng sports, tayo ang magulang ng mga bata. Pagdating sa sports na kinabibilangan. Siguro ito sa comment niya kay Coach si kanina. Hindi, kasi, sa swimming na experience namin, merong mga helicopter parents. Yan yung kino-question tuloy ngayon lahat ng progress ng bata. Wait lang, coach. Kailangan natin lahat ng liwanag ngayon So, Mas kailangan nating dalawa, hindi siya. Ayan. Wala nang, maliwanag pala sa side niya. ako, sige, Ito, hindi mo nabuksan yun. best. Ito. Wala, lobat na. I will do my best. May magkano dyan, may magbibigay ng Floodlight po, maraming salamat. Ay, shout out. Hindi ko lang mabasa yung mga nyo, ha? Mga shout. Ayan, Kasi nakaganon yung cellphone. sa akin with that part sa how to build confidence as a player, how can I help? Ito nga yung usapan natin, how do you build trust? Trust your coach, trust yourself, na it's a process It's a process talaga. I understand this struggle, I understand na you may not see the progress fast. yes, Or hindi mo siya napapansin talaga. Kasi ikaw, you're the one doing the part Actually, if you would look at a third person or another person's opinion, nag-progress ka na.
how can I say you are progressing already? Because why? You started at the first place. Yes. Nagsimula ka, and that's progress already. No? Yung mag-initiate ka or sa sarili mo, you have the self-motivation to enroll, that's progress already. Dito pa lang mentality-wise. Kasi you believe yourself na I could learn. Yes. No? So, doon pa lang, progress na siya. And, another thing dyan is, naranasan ko yan kay Gerard. Di ba, kwento ko nga sa'yo na, may part na down siya na, Coach, bagal ko, hindi ko kaya eh. Then, sabi nga niya sa akin, nagkwento ko kami, Coach, naranasan ko, hindi lang pala ako nag-iisa. Kasi nag-try out siya sa, nakitraining siya sa Krame. Kaano isang araw, sabi, Coach, hindi lang pala ako yung mag-isang ganun. Meron akong mga kasabay na 17 nag-struggle din sila na, pero nakita niya kaya nila. And he believed himself na, Coach, kaya ko din yun. Doon ako natuwa na from the person na doubting himself, na ngayon confident na siya. Kasi, una, hindi siya nagtitiwala sa sarili niya, papasok siya PUP. Kasi lahat ng nakasabay niya, mas mabilis. Lahat ng nakasabay niya, mas malakas. Pero sabi ko sa kanya, if ang coach doon ay talagang observant, they will see the potential in you. Ay, ayun. I will be honest, he wasn't the fastest, no? Pero he has the potential. At thankful ako sa coaches ng PUP. Nakita din nila yun dun sa batang yun. Kasi Kung yung paano drive. nakikita si... Yes, kung paano yun nakikita ko kay Gerard, nakita din ng coaches. And ayun. So, if you're asking about building up the confidence, I'm gonna tell you, you are already one step ahead. Every day you decided to go to training, that's progress. Yes. Umattend ka ng session nyo, that's progress. No? Kasi yung ibang tao wala kang ginagawa eh. Yung ibang tao nakaupo na lang, ibang tao they're not trying. Kumakain na lang manok. Diba? Yung asawa nila kumakain na. Kumakain yung anak mo, kailangan gutom. Sorry. Yung baby mo. So, yun din yung part na sinasabi ko na kailangan kasi nila munang tignan yung sarili nila na they have to look at it in a bigger perspective kasi everything they do mental wise pa lang is progress already. Yes. Hindi mo lang naiisip yun eh. Pero that's a huge, ang pinakamahirap nga sa buhay natin bilang adult eh, yung pumasok, ayoko nang pumasok, kaso kailangan ko. Yes. And that's True. progress kasi you are still deciding to do it You despite, di ba? Despite everything. So, yun ang akin, yun ang visualization ko dyan. If you want to see the progress or you're doubting your progress or you want to build confidence, ang masasabi ko sa'yo, if you're doing something about it, you are progressing already. Yes. Yes. Sa'yo, Yes. Coach Lee. Sa akin naman, yun nga, yung nasabi ni Sir Ken kanina, parang una mong tignan yung sarili mo. Bigyan mo ng, yung kumbaga, sa sarili mo, tubigan mo muna yung sarili mo. Kasi, di ba, pag puno ka ng confidence sa sarili mo, doon mo makikita na, kumbaga, hindi mo mako-compare yung sarili mo sa iba. Parang kung, for example, sa akin, dati, noong 2023, tumaba talaga ako. Di ba? Tumaba ako. So, tumaba ako noon. So, yung confidence ko, nawala. And then, nagkaroon pa ako ng injury. Nagkaroon ako ng MCL, ACL. Ayun, sample ko lang Kasi yun yung lagi kong sinishare dun sa mga player ko. Yung sarili ko, sinishare ko sa kanila na parang, kumbaga, nag-show up ako. Kumbaga, di ba, minsan, may times natatama rin ka eh. Kasi sabi mo, ano ba yun, ba't walang nangyayaring progress? Kumbaga, kailangan mong trabahuhin eh, di ba? May sakit ka, mag-show up ka, di ba? Misa sa trainings, di ba? Konting kibot lang, may masakit na sa'yo. Ayoko na mag-training. Ayoko na. Mainit, ayoko na maglakad. May mga ganun kasi players ako na experience na kaya hindi na show up sa training kasi... sorry. Tapos, minsan, makikita mo, di ba? So, yung confident mo, bakit sila gumagaling? Kaya mo doon nagsisimula na kinukumpara mo na yung sarili mo sa iba. Kasi yung iba, kahit may masakit, galing work, pagod, hindi na, nag-show up pa rin. Yeah. Kaya nagkakaroon sila ngayon ng progress sa sarili nila kasi they always show up, di ba?
everyday naman meron kang kumbaga improvement, pero hindi mo nakikita sa sarili mo. Kaya sabi ko sa inyo, as a players, wag na wag mo ikukumpara yung sarili nyo sa iba. Kasi yun yung magiging kalaban nyo. Lagi nyo i-doubt yung sarili nyo. Kaya tignan nyo yung progress nyo, and number one, as a players, tanungin nyo rin yung coaches nyo kung nag-improve kayo. Diba? Kasi may mga players na minsan, Coach, tama ba yung ginagawa ko? Coach, may progress ba ako? Kasi may mga bata na wala, nagte-training lang. Kaya minsan, as a coach, sinasabi ko rin sa kanila, sa players ko na, ito yung pagpukusan mo kasi medyo hindi ka, sa footwork. Yung mga ganun ba? Kumbaga, hindi ka, ito yung weakness mo, ganun. So, dapat, as a coach, sinasabi mo rin kung ano yung strength and weakness ng players. Yes. Yun, number one din yun. As a coach na sabihin mo sa kanila na galing na sa'yo para at least yung bata, lumiwanag po. Kasi hindi na daw nakikita po yung dalawang kasama ko dito sa gilid. Dahil ako daw po may sariling ring light. Sorry na guys. Built-in yung ring Okay, light. so ayun. Grabe liwanag. Ayun lang, sabihin natin as a coach kung nag-i-improve din yung players. Kumbaga sa atin na magsimula as a coach kung ano yung nakikita nating weakness and strength dun sa players. Yes. Yun lang. Hindi siya, ito ang pangit pag hindi yung ilaw ay hindi high quality. Sorry. Guys, sa next episode namin, maayos na po. lahat. Okay? Kasi All settled down. kaka-order pa lang po kasi nung Shout out kay Robite. Ayan, kay Vincent. Sen, kamusta naman ang iyong Ito ang performance sa aming swimming? Shout out kay Coach Jay. Siya ang may pakulo ng lahat ng ito. Yes. At weekly na namin itong gagawin, guys. Abangan nyo kami Stay every tuned. Saturday. Yes, every Saturday. Around 7 to 8 a.m. ang start. Ay, 8 a.m. 8 p.m. 7 p.m. to 8 Kaya p.m. kapag may mga katanungan kayo dyan, pwede nyo na. Sasagutin namin yan. Sasagutin namin yan sa coaches din. And sabi nga namin ni Soon. Coach Ken kaninang opening, no, may possibility na we'll be having Yes. special Okay, guests, special guests, players, coaches. coaches, no, business owners. Hopefully, no? Jason, pa-sponsor naman. Hopefully, maka-invite kami ng mga pro players na para malaman nyo rin yung mga Shout out sa nag-experience nila. 5,000 viewers natin. Uunahan ko na, tropa, Boss Elaine, pagkabalik mo ng Asian Games, pa-interview. Okay. So, ayan, kapag may mga valuable player din ako na if kaya natin ma-invite ng mga kaibigan ko na nasa Pro League, na-invite natin sila. Basta free. Siguro, last ko dun sa question is, you are improving. Okay? Yun lang, dahil you are showing up. Kahit in-honor ko nga to I am proud kay Ali kasi kahit minsan may sakit siya, galing sa sakit, talagang she pushes through na maka-attend at Hindi consistent yung ilaw. wag kang maging pessimistic sa sarili mo. Maging Pick up yung optimistic ka. flicker. Okay, you are improving. Yes. Okay? So, yun. And May tanong pa ba siya? yan, Unang tanong pa lang ata yun eh. pero so, we are thankful. Overtime tayo. maraming salamat po sa mga nanood. Yung nag-aantay sa'yo, nag-message siya ba? Oo, message na. Ano sabi niya? Waiting lang. Kamo, nood kasi kamo siya ng live. Nood siya ng live. Sino sa'yo, coach? Sino ba yun? Si Then, Coach. meeting ako kay Coach? Steve sa Alab. Regarding yung sa finals, Ng volleyball. volleyball and Ayan. basketball. Ayan. So, that's all everyone. Thank you for watching. This is the coaches. Then, this is Coach Jay. Which is Coach Coach Sai, Yes, and shout out kay Coach Japet. Coach Ken. Asan ka na? Si Coach Japet. Coach Japet. Sabi ni Kim Chu, pwede na lumabas, pero bawal ka lumabas. Pwede lumabas pero bawal lumabas. Ayan. Sa mga So, viewers ko sa TikTok, hello. Hi, hindi ko kayo ma-shoutout lahat. Ayan. Kasi pero thank you medyo sa mga short yung live sa TikTok kasi late si Coach. Coach Z. No, wala siyang punctuality. Sorry na, guys. Ayan. So, that's all everyone. Thank you for watching the Coaches Den and we will see you next Saturday on our episode
2. Yes. Ang title natin, sabihin na ba natin, the title is Long-Term Athlete Development. Yes. Paano natin, anong plano natin sa mga athletes natin during their off and on-season And training. abangan sino ang ating special guest dyan. Yes. And abangan Tignan natin. Tignan natin sino We'll yung special see. guest natin next week. So yun, thank you and good night. Good night. Good morning. Sabi, sinesend niya si Ma'am Camille. Sorry. Okay, sana daw po, hindi na daw late, no? Eh, And mag-change na tayo pagka possible change. Time. schedule. Pag-umawa tayo. MOA. Wow. 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 Ang hassle built nung mixer, Mag-seaside tayo. Susunod na sa outside Hindi, na kami. pwede naman outdoor. yung boy. Kailangan lang meron tayong pocket wifi. Tapos, water station, station. Sumulong muna tayo. Centro Mall muna tayo. Pamasina. Shout out doon sa mga students na nanonood. Hi. Kanina kasi nung naka-live ako, pumasok si Ma'am Joy. Kanina yon tanghali. Sila Ma'am Jazz. Yan. Shout out kay Sir Jonathan. Patapos na kami. Shout out. Sir Jonathan Velarde. Patapos na kami. Kahit anong Ayan. pa. So, that's all everyone and bye-bye. See you next episode. Good night. Bye.